Mga libro, kwaderno, ballpen ang hawak at pumapasok sa paaralan ng naka-uniform at nasa silid-aralan habang nagtuturo at kaharap ang mga guro sa araw-araw. Ganoon dati ang sistema ng pag-aaral sa lahat ng taon ng pag-aaral. Ngunit, ito ay nabago nang dumating ang isang virus na kung tawagin ay ang Coronavirus Disease 2019 o mas kilala sa tawag na COVID-19. Sinasabing nagsimula ito sa bansang China hanggang kumalat na ito sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kinatakutan ng lahat dahil sa ito ay nakamamatay at madaling makahawa. Dito sa Pilipinas ay nagdeklara ang pamahalaan na mag-lockdown. Sa inaabangang pagsasalita ni Pangulong Duterte kagabi kaugnay ng COVID-19 dito sa Pilipinas, inilatag niya ang ilang detalye sa ipinag-utos niyang pagsasailalim sa Metro Manila sa isang tinatawag na community quarantine. Ipatutupad na simula yan sa linggo po hanggang sa Abril 14. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Upang maiwasan ang pagkalat ng virus na ito noong 15 ng Marso, 2020. Ang lahat ay pinag-iingat dahil sa mabilis na panghahawa ng virus na ito. Hindi ito inaasahan ng lahat. Nagpanik ang mga tao at hindi na alam ang mga gagawin kung paano ba ito mapapahinto o maiiwasan dahil wala pang nagagawang gamot o lunas para sa sakit na ito. Dito na nga ipinag-utos ng pamahalaan na bawal lumabas ang nakatatanda at ang mga bata dahil sila ang mas madaling tablan o mahawahan ng sakit na ito. Ipinag-utos na din ang madalas na paghuhugas ng mga kamay, ang palagiang pagsusuot ng face mask at face shield kung kinakailangang lumabas ng bahay, at ang social distancing. Apektado ang lahat lalo at higit ang mga mag-aaral na halos sana ay matatapos na ang kanilang pag-aaral para sa school year na iyon. Hindi na muling nakabalik pa sa paaralan dahil sa mga banta ng virus. Lumipas ang mga araw at ang mga buwan na hindi nakalalabas ng bahay ang lahat at tanging cellphone at internet lamang ang naging daan para sa komunikasyon at kumustahan ng magkakaibigan at magkakapamilya na nasa ibang lugar. Naging libangan na ng mga tao ang panonood sa Netflix, ang paglalaro ng video games lalo na ng mga kabataan, ang kumustahan sa pamamagitan ng internet ng mga magkakaklase. Nawala ang face-to-face kumustahan ng mga tao. Hindi makapunta sa simbahan, hindi makapamasyal sa mall, hindi makapaglaro ang mga bata sa labas ng bahay, hindi makapagtampisaw sa mga ilog at sa mga swimming pool, at hindi maaaring pumunta sa lahat ng lugar. Sa kabila nito, mayroon pa rin namang naging magandang epekto ang mga ito dahil nagkasama-sama ang buong pamilya na dati hindi mabuo-buo dahil sa sobrang busy sa pagtatrabaho. Ngayon ay nagkakasabay-sabay na rin sa pagkain sa mesa at masayang kumakain habang nagkukwentuhan. Sama-samang nagdarasal ng rosaryo at mas nalapit ang lahat sa Panginoon. Dahilan na din sa pagkatigil ng mga pabrika at mga sasakyan, nabawasan ang polusyon sa paligid. Sa kabila ng ganitong sistema, marami pa rin ang di nagpapigil, lalo na pagdating sa pananampalataya, dahil pilit pa rin idinadaos ang mga tradisyonal na gawain sa simbahan. May mga pagbabago lamang dahil ang pagpoprosesyon ay ginagawa na naka-motorcade na lamang, at kaunti lamang ang pinapayagang dumalo.
at online naman ang pagdalo sa mga misa sa simbahan. Ang preference nila ay August. Tama-tama naman ito dahil sang-ayon ito sa ating batas. Dahil ang batas natin nagsasabi na ang pag-open ng school mag-umpisa anytime between June and August. So, ang napili nating school opening date ay August 24. Pero hindi ibig sabihin, Martin at Raquel, na physical na, lahat physical na papasok. Kasi may lockdown naman tayo sa iba't ibang mga lugar. Pwedeng virtual, pwede ding physical sa mga lugar na inaalaw ang physical na pagbukas ng eskwelahan. Pero officially, August 24. Tapos matapos naman ang school year by April 30. At noong ika-24 ng Agosto, taong 2020, sa pagsisimula muli ng klase at dahil bawal nga ang face-to-face ang pag-aaral, ginawa itong online class para sa mga estudyante na ang gamit ay cellphone, laptop, o computer na may internet sa kani-kanilang bahay upang makadalo sa klase at modular naman sa tulong ng mga magulang ng mga mag-aaral. Hindi naging madali sa mga mag-aaral at mga guro ang ganitong sistema. Subalit naging mahirap man ito, kailangan ito upang hindi mahinto ang mga mag-aaral sa pagkatuto. At hindi ito naging hadlang sa mga guro para makahanap ng kaparaanan upang madaling matutunan ng mga bata ang kanilang mga ituturo. Naging mahirap man ang ganito sa larangan ng edukasyon, subalit dahil sa pagpupursige ng mga nasa gobyerno, ng mga namumuno sa mga paaralan, at sa mga masisipag at matatiyagang guro, heto at halos patapos na rin ang taon na ito ng pag-aaral. Salamat sa Diyos at malwalhating na pagtagumpayan at nayakap ang new normal. Sa kasalukuyan ay nakagawa na rin ang ibang mga bansa ng bakuna laban sa COVID-19. At ang ating bansa ay umaangkat lamang sa ibang bansa ng vaccine na ito. Sa ngayon ay patuloy ang pagbabakuna sa lahat ng mga tao na nararapat na mauna na bakunahan. At patuloy pa rin ang pagsaliksik para sa lunas o gamot sa virus na ito. Ayon sa talaan ng Department of Health o DOH, tinatayang kulang 1 milyon na ang aktibo, gumaling at namatay dahil sa COVID-19. Kaya sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, ang lahat ng ito ay malalampasan natin. Tuloy pa rin.